Pumasok ako sa marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa BGC. Bigla kong narinig ang bulong ng nobya sa kaniyang ina habang tinitingnan ako. Sabi niya, ang mabahong magbubukit, narito na sa wakas. Masakit, sobrang sakit. Pakiramdam ko ay gusto ko nang maglaho sa kinatatayuan ko dahil sa labis na kahihiyan. Pero bago pa ako makahakbang palayo, hinawakan ako ng aking anak na si Paolo sa braso. Ibinulong niya sa akin ng dahan-dahan, "Tay, huminahon ka lang. Bukas ay kukunin natin ang ating higanti," at hindi nga siya nakbiro. Kinabukasan, sa gitna mismo ng seremonya sa altar, naging isang korte ang simbahan. Nakita ko ang nobyang si Clarissa na humahagulgol sa kaniyang mamahaling gown habang ang kaniyang mukha ay puno ngang tumatagas na makeup. Dumating ang 3 sasakyan ng pulis upang posasan ang kaniyang buong pamilya sa harap ng lahat ng bisita, isang malaking kahihiyan, isang malaking eskandalo na hinding-hindi nila malilimutan. Bago ko ituloy ang kwento ng tagumpay na ito, maari po ba ninyong isulat sa comment section kung saang lungsod kayo nanonood ngayon at anong oras na ba sa inyong lugar? Paalala. Bagamat ang kwentong ito ay nilikha upang maging kawili-wili at madaling maunawaan, ang mensahe at aral na ibinibigay nito ang siyang tunay na mahalaga at may halaga sa ating buhay. Ako ay si Ricardo. Isang simpleng tao lamang na binuong panahon at ng lupang aking sinasaka. Sa edad kong 63 taon, marami na akong nakitang pagbabago sa mundong ito. Ngunit may makabakay na hindi makbabago. Iyon ang aking pinakmulan sa gitna nga mga bukirin ngang Nueva Ecija. Dito ako ipinanganak, dito ako lumaki, at dito ko rin natutunan ang tunay na kahulugan ngang buhay. Ang aking ama ay isang magbubukid bago ako. Ibinigay niya ang kaniyang buong lakas upang pangalagaan ang lupang ito. At yon din ang aking ginawa. Mula sa aking pagkabata, natutunan ko na ang marangal na trabaho. Gaano man ito kahirap, ang nagpapatatak sa pagkatao nga isang lalaki. Ang aking makamay ay puno nga alyo. Ang makalyong ito ay hindi lamang balat na kumapal. Ang maito ay mga kwento ng maraming dekada ng pag-araro, pagtatanim at pag-aani sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Hindi kami galing sa mayamang pamilya, pero hindi rin kami salat. Palaging may sapat na pagkain sa aming hapag. May mayos kaming tahanan, malinis na damit, at higit sa lahat, mga prinsipyo. Itinuro sa aking ng aking ama na ang isang tao ay nakikita sa kaniyang salita at hindi sa laman ng kaniyang bulsa, sinasabi niya noon. Ricardo, ang dangal ay hindi kailanman ibinebenta. Ang respeto ay pinaghihirapan sa pamamagitan NG gawa at hindi sa pamamagitan NG apelyido. Nung ako ay 25 taong gulang, pinakasalan ko ang pinakamaganda at pinakamabuting babae na nakilala ko. Siya ay si Rosa. Ang aming kasal sa simbahan ng bayan ay simple lang, ngunit puno ng wagas na kaligayahan. Nagkaroon kaming 2 anak, sina Paolo at Nieves. Pinalaki namin sila gamit ang maparehong aral na itinuro sa akin. Sipag, katapatan, pagpapakumbaba. At higit sa lahat, ang paggalang sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinakmulan. 6 na taon na ang nakalipas mula ng pumanaw si Rosa dahil sa sakit sa puso. Mabilis ang mga pangyayari at talagang masakit para sa amin. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Gusto mo man o hindi. Naiwan ako kasama ang aming maanak na noon ay mga nasa tamang edad na. Si Nieves ay ikinasal 3 taon na ang nakalipas sa isang mabuting lalaki, isang guro sa mataas na paaralan. Nakatira sila sa Quezon City at mayroon silang isang napakagandang anak na babae. Siya ang aking puso at kaluluwa. Madalas silang bumisita sa akin. Si Nieves ay hinding-hindi nakalimot kung saan siya nanggaling. Ang anak ko namang si Paolo ay 32 taong gulang na. Siya ay isang agricultural engineer. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños sa pamamagitan ng isang scholarship. Hindi ko may paliwanag ang saya ko noon. Ang makita siyang magtapos sa kolehiyo ay isa sa pinakamasayang araw ng aking buhay pagkatapos ng kasal namin ni Rosa.
Siyempre, si Paulo ay palaging masipag, matalino at magalang. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho siya bilang konsultan para sa mga magsasaka at mga kumpanya tungkol sa tamang paraan ng pagsasaka at irigasyon. Mayos ang kaniyang katayuan, hindi siya mayaman, pero komportable ang kaniyang buhay, at higit sa lahat, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa akin. Umuwi siya sa Trangka tuwing Sabado at Linggo upang tulungan ako sa magawaing bukid. Makasama kaming umiinom ng kape sa beranda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Doon kami nakukwentuhan tungkol sa hinaharap. Akala ko ang lahat ay mananatiling payapa. Akala ko, sapat na ang maging mabuting tao para hindi ka masaktan ng iba. Pero nakamali ako. May mga tao palang ang tanging nakikita ay ang halaga ng lupa, at hindi ang halagang taong nakmamay-ari nito. Ang buhay sa bukid ay may sariling indayok, payapa, tahimik, at puno ng pag-asa. Bilang isang ama, wala nang higit pang saligang makitang nagtatagumpay ang iyong mga anak. Si Paulo ang aking panganay. Siya ang aking katuwang at ang aking pag-asa. Nung nakatapos, siya nga pag-aral sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños. Pakiramdam ko ay abot langit ang aking karangalan. Siya ay naging isang mahusay na agricultural engineer. Hindi lang siya basta may pinag-aralan, siya ay may puso para sa mga magsasaka. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang pagsisikap niya. Nagtatrabaho siya para tulungan ang mga komunidad sa probinsya. Nagbibigay siyang payo tungkol sa tamang patubig at makabagong paraan ng pagtatanim. Mayos ang kaniyang buhay sa siyudad, pero hinding-hindi niya kinalimutan ang kaniyang pinakmulan. Tuwing Sabado, asahan mo, naririto siya sa Nueva Ecija. Tumutulong sa mga gawaing bahay, nakikipagkwentuhan sa akin. Si Paulo ay 32 taong gulang na, ngunit sa aking paningin, siya pa rin ang batang madasalin at masunurin na pinalaki namin ni Rosa. Ngunit mga 18 buwan na ang nakalipas, may nagbago. Isang hapon, habang kami ay nakakape sa aming maliit na beranda, binanggit niya ang isang pangalan, Clarissa Roxas. Sinabi ni Paulo na nakatagpo na raw niya ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Bilang ama, siyempre, masaya ako para sa kanya. Sino ba naman ang hindi matutuwa na makitang masaya ang kanilang anak sa pag-ibig? Ipinakilala ni Paulo si Clarissa sa akin sa isang hapunan sa bayan. Ang unang impresyon ko sa kaniya, siya ay maganda. Napakaganda. Mayos ang pananamit. Halatang galing sa isang pamilyang mayaman at nakakaangat sa buhay sa Makati. Ayon kay Paulo, ang pamilya ni Clarissa ay nasa negosyo ng export at import. Malaking kumpanya raw ito. Ang pamilyang Roxas ay kilala sa mundo ngang makataas na tao. Noong una, pinilit kong huwag maging mapanghusga. Ang mahalaga sa akin ay mahal siya ang aking anak. Pero alam ninyo, kaming nga matatanda, mayroon tayong tinatawag na kutob. Isang malakas na pakiramdam na hindi mo may paliwanag. Sa unang pakikita pa lang namin ni Clarissa, may kakaiba na akong naramdaman sa kaniyang mamata. Hindi siya bastos. Sumasagot siyang po at opo, pero ang paraan ngang pagtingin niya sa akin. Tila ba sinusukat niya ang aking halaga? Tila ba tinitingnan niya ang aking mamaruming kuko at ang aking lumang t-shirt na may mansa ng lupa? At hinahatulan niya ako na kulang, na hindi ako karapat-dapat. Noong nakpasya silang magpakasal, binati ko sila ng buong puso. Sinabi ko kay Paulo, anak, kung siya ang nagpapasaya sa iyo, masaya na rin ako. Pero sa lup-lup ko, may parang buhol sa aking tiyan na hindi mawala-wala. Pakiramdam ko ay may bagyong paparating na hindi ko nakikita. Nakilala ko rin ang mamagulang ni Clarissa. Sina Wallace Roxas at Deborah Roxas. Si Wallace ay isang lalaking nasa kaniyang 60 na taon, palaging naka-Amerikana. Mayabang ang kaniyang dating. Ang uringang kayabangan na tanging pera lamang ang nakakabigay. Si Deborah naman ay isang eleganteng babae. Napakapino kung magsalita. Ngunit ang kaniyang mamata ay kasing lamig ng yelo. Ngumingiti siya, pero hindi ito umaabot sa kaniyang puso. Ang unang pagkakataon na pumunta ako sa kanilang bahay sa Makati,
Pakiramdam ko ay isa akong ligaw na hayop sa loob ng isang palasyo. Napakalaki ng kanilang mansyon. May mga hardin na mayos na pinangalagaan ng nga bayarang tauhan. Ang mga kasangkapan sa loob ay parang galing sa mga magasin. At ang katahimikan doon, hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng distansya. Binigyan ako ni Wallace ng isang malamig na kamay, sabi niya. Ikinagagala kitang makilala, Ginong Ricardo, nabanggit ka na sa amin ni Paolo, pero ang tono ng kaniyang boses ay tila nagsasabing, alam ko kung sino ka at hindi ako natutuwa. Si Deborah naman ay lalong mas malala. Inalukan niya ako ng kape sa isang tasa na napakanipis. Natatakot ako na baka mabasag ko ito sa aking makamay na sanay sa mabibigat na kasangkapan sa bukid. Habang kami ay nag-usap, ang matanong niya ay parang inosente, pero malinaw na layunin nitong kumpirmahin ang kaniyang iniisip tungkol sa akin. Tanong niya, so, sa probinsya ka na ba nakatira habang buhay, Ginoong Ricardo? Sabi ko, opo ma'am, buong buhay ko ay naroon na ako. Sagot niya, napaka-interesante. At mayroon ka bang ibang negosyo bukod sa pagsasaka? Sabi ko, wala po ma'am, ang bukit lang ang alam ko. Sabi niya, nakikita ko na. Marangal. Ang pagtatrabaho sa lupa ay marangal. Ang salitang marangal ay parang isang insulto na binalot sa isang papuri. Tila ba sinasabi niya na, kawawa ka naman, wala ka nang ibang alam gawin kundi ang humawak ng putik, pero tiniis ko ang lahat. Tiniis ko ang aking dangal para sa aking anak, masaya si Paolo. At ayaw kong maging ama na sisira sa relasyon ng kaniyang anak dahil lamang sa mga hinalang walang basehan. Lumipas ang mabuwan at nagpatuloy ang paghahanda sa kasal. Tumulong ako sa abot ng aking makakaya. Sabi ni Paolo, huwag ko na raw isipin ang gastos. Ang pamilya raw ni Clarissa ang makbabayat sa halos lahat ng bagay. Giit daw nila ito. Pero nakbigay pa rin akong aking bahagi. Ibinigay ko ang lahat ng aking naipon. Hindi ito gaanong kalaki kung ihahambing sa yaman nila, pero iyon ay malinis na perang galing sa pawis ng aking kalingkingan. Hanggang sa dumating ang gabi ng engagement dinner. Isang linggo bago ang kasal, ginanap ito sa isang napakagarbong hotel sa BGC. Higit sa 50 bisita ang naroon. Pamilya mula sa magkabilang panig, mga kaibigan, at mga kasamahan ni Paolo sa trabaho, at ako, ang ama nga lalaking ikakasal. Dumating ako galing sa probinsya pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Naligo ako, isinuot ang aking pinakamagandang barong, at ang pantalong inilalaan ko lang para sa mga espesyal na okasyon. Mayos kong sinuklay ang aking buhok. Pero sa huli, ako pa rin ay ako, isang 63 taong gulang na lalaki na may makalyadong kamay at malinis pero lumang sapatos. Habang naglalakad ako papasok sa sulyap ng mga eleganteng tao, doon ko narinig ang tinig niya. Ang tinig ni Clarissa, bulong niya sa kaniyang ina, ang mabahong magbubukid, narito na sa wakas, hindi siya sumiga. Isang mahinang bulong lamang, pero sapat na iyon para marinig ko. Sapat na iyon para marinig din ng ilang tao na malapit sa kaniya. Huminto ang aking pahinga. Pakiramdam ko ay umikot ang paligid habang ang bawat mata ay nakatingin sa akin. Ang ilang tingin ay punong awa, ang iba ay nailang, at ang iba naman ay may nakatagong pangungutya. Doon ko napagtanto. Ang estrangherong pumasok sa aming buhay ay hindi lamang basta isang babaeng galing sa Makati. Siya ay isang panganib na hindi ko inasahan. Ang kutob ko ay tama. Ang bawat pagmamaliit, ang bawat malamig na tingin ay may mas malalim pa palang dahilan. Ngunit ang hindi ko alam, ang aking anak na si Paolo ay may sarili na palang plano. Minsan, ang distansya ay hindi nasusukat sa kilometro. Minsan, ang distansya ay nasusukat sa lalim ng tingin ng isang tao sa kaniyang kapwa. Mula sa aming payapang lalawigan sa Nueva Ecija, bumiyahe ako patungo sa pusong Makati. Habang papalapit ang sasakyan sa malalaking gusali, lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Ang ingay ng lungsod ay tila sumisigaw sa aking tainga. Ang usok at ang siksikan ng sasakyan ay malayo sa sariwang hangin at malawak
nabukirin na aking kinagisnan. Ngunit kailangan kong nandun, para kay Paulo. Nakarating kami sa isang eksklusibong subdivision. Isang gated community, ika nga nila. Pahinto namin sa tapat ngang isang dambuhalang gate, tiningnan muna kami ngang guwardiya mula ulo hanggang paa. Kahit nakasuot ako ng aking pinakamalinis na t-shirt na may kuwelyo, naramdaman ko ang kaniyang pagtataka. Tila ba tinatanong niya, ano ang ginagawa ngang isang matandang tulad nito sa lugar na ito? Pagbukas ng gate, bumadya ang isang mansyon na parang kinuha sa mga palabas sa telebisyon. Napakalaki, napakakinang. Pero sa likod ng kislap na iyon, may kakaibang lamig akong naramdaman. Pagpasok namin sa loob, tila tumigil ang mundo. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na tila salamin sa kintab. Natatakot nga akong ihakbang ang aking mapaa. Baka madumihan ko ang kanilang napakalinis na tahanan. Ang mamuebles ay mukhang napakamahal. Bawat palamuti ay nakalagay sa tamang lugar. Walang kalat, walang bakas ng buhay na masaya. Ang katahimikan sa loob ng bahay na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay katahimikan ng pagkakanya-kanya. Isang katahimikan na naglalayo sa mga tao. Lumabas sina Wallace at Deborah Roxas upang salubungin kami. Nakasuot si Wallace ng isang mamahaling polo shirt. Ang kaniyang ngiti ay hindi man lang umabot sa kaniyang nga mata. Inabot niya ang kaniyang kamay para sa isang mabilis at malamig na pakikipakamay. Sabi niya, "Ginoong Ricardo, tuloy ka. Salamat sa pagbisita sa aming munting tahanan." Munting tahanan? Ang mansong ito ay kasya ang 3 bahay namin sa probinsya. Pero naramdaman ko ang kaniyang tono. Isang tono na tila ba sinasabi niyang, hinding-hindi ka magiging kabilang sa mundong ito. Umupo kami sa kanilang sala. Inalukan ako ni Deborah ng kape. Inilagay niya ang kape sa isang tasa na yari sa napakanipis na porselana. Ang kutsara ay yari sa pilak. Sa bawat paggalaw ko, nararamdaman ko ang kanilang mga mata. Sinusuri nila ako. Pinakmamasdan nila kung paano ako humawak ng tasa, kung paano ako maupo, kung paano ako magsalita. Pakiramdam ko ay isa akong hayop sa loob ng isang zoo na pinakmamasdan ng mga turista. Nagsimulang magsalita si Deborah. Ang kaniyang boses ay napakapino, parang isang awit na puno ngang lihim na tinik. Sabi niya, nakakaaliw isipin, Ginoong Ricardo, nananatili ka sa iyong trangka sa loob ng napakaraming taon. Hindi ka ba nababagot doon? Sumagot ako ng may paggalang. Hindi naman po, ma'am. Ang lupa ay parang katuwang ko sa buhay. Ibinibigay nito ang lahat ng kailangan namin. Doon ko pinalaki ang aking maanak. Doon kami naging masayang asawa ko. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting tila nangungutya. Sabi niya, marangal, tunay na marangal ang pagtatrabaho sa lupa, pero sigurado ako na mahirap iyon, lalo na sa iyong edad. Wala ka bang balak na ibenta ang lupang iyon at lumipat dito sa siyudad? Mas comfortable rito. May mga aircon, may mga katulong na gagawang lahat para sa iyo. Sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman ko ang kurot sa aking dibdib. Ang salitang marangal para sa kaniya ay tila isang paraan ng pagsasabing kawawa ka naman. Tila ba iniisip niya na ang aking buhay ay walang saysay dahil lang sa ako ay isang magsasaka. Sinabi ko sa kaniya, Ma'am, ang aming trangka ay higit pa sa pera. Ito ay pamana. Ito ang pawis at dugo nga aking ama. Hinding-hindi ko iyon maiwan basta-basta. Tumingin si Wallace kay Paulo at pagkatapos ay sa akin. Sabi niya, alam mo, Ricardo, sa mundo ng negosyo, ang lahat ng bagay ay may presyo. Ang lupang sinasaka mo ay maaring maging mas mahalaga kung gagamitin sa ibang paraan. Halimbawa, mga gusali o mga tindahan. Hindi ba sayang ang pagkakataon? Doon ko napagtanto. Hindi sila interesado sa akin bilang tao. Hindi sila interesado sa pamilyang pagsasamahan ni na Paulo at Clarissa. Ang tinitingnan nila ay ang halaga ng aking lupa. Ang tinitingnan nila ay kung ano ang maari nilang makuha sa amin. Napatingin ako kay Paulo. Nakita ko ang kaniyang pananahimik. Alam kong nararamdaman din niya ang tensyon. Pero mahal niya si Clarissa. At dahil mahal niya,
ang babaeng iyon, pinili kong manahimik. Pinili kong lunukin ang aking dangal. Sa loob ng 2 oras na pananatili ko sa bahay na iyon, wala akong naramdamang init. Wala akong naramdamang pagtanggap bilang magiging bahagi ng kanilang pamilya. Ang bawat tanong ay parang isang interogasyon. Ang bawat sulyap ay parang isang paghusga. Habang iniinom ko ang huling patang kape, isa lang ang nasa isip ko. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bumalik sa Nueva Ecija. Gusto ko nang maramdaman ang tunay na lupa sa aking mapa. Ang madingding ang mansyong iyon ay gawa sa semento at marmol, pero para sa akin, ang ito ay gawa sa yelo, napakalamig, napakatigas, at napakahirap pasukin. Doon ko nasabi sa aking sarili, Rosa, buti na lang at wala ka rito. Hindi mo kayang sikmurain ang ganitong klaseng pagtrato. Pero kahit gaano kasakit, nanatili akong magalang. Sumagot akong po at opo. Pinilit kong ngumiti kahit na ang aking puso ay punong pag-alinlangan. Ginawa ko iyon dahil naniniwala ako na baka sakaling nakakamali lang ako. Baka sakaling mababait naman talaga sila sa ilalim ng kanilang mga mamahaling damit. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa aking iniisip. Ang pagbisitang iyon ay simula lamang ng isang malaking pagsubok na wawasak sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang gabi bago ang kasal ay dapat sana ay punong pananabik. Dapat sana ay gabi itong pasasalamat at huling paghahanda para sa isang bagong simula. Ngunit para sa akin, ang gabing iyon ay naging simula ng isang bangungot na hinding-hindi ko malilimutan. Nakaupo ako sa loob na aking silid sa hotel. Pinakmamasdan ang makabituin sa labas na bintana. Ang isip ko ay puno ng pag-alinlangan. Ang bulong ni Clarissa sa engagement dinner ay tila isang sugat na ayaw humilom. Ang mabahong magbubukid. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon sa aking pandinig. Masakit, napakasakit. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Paolo. Hindi ko nakita ang kislap ng isang masayang nobyo sa kaniyang mga mata. Sa halip, ang kaniyang mukha ay balisa. Maputla siya. Ang kaniyang makamay ay nanginginig habang hawak ang kaniyang cellphone. Umupo siya sa tabi ko at tumingin ng diretso sa aking mata. Sinabi niya, Tay, kailangan nating mausap. Kailangan mong pakinggan ang lahat ng ito hanggang sa dulo. Huwag kang magugulat. Huwag kang sasalit hanggat hindi natatapos. Inilabas niya ang kaniyang phone at binuksan ang isang app para sa mga audio recording. Nakita ko ang isang mahabang listahan ng mga file. Marami sila. Higit sa 20 recordings. Tinanong ko siya kung ano iyon. Sinabi ni Paolo na nagsimula siyang maginala 3 linggo na ang nakalipas. Napansin niya raw ang mga kakaibang tanong ni Clarissa tungkol sa aming trangka. Tinatanong daw ni Clarissa kung nakapangalan ba sa akin ang lupa, kung may testamento na ba ako, at kung makano ang posibleng halaga nito sa merkado. Noong una, akala ni Paolo ay simpleng kuryosidad lang. Pero naging mapilit daw si Clarissa. Sinasabi nito na pagkatapos ng kasal dapat daw ay kumbinsihin ako ni Paolo na ilipat ang lupa sa pangalan niya para raw sa proteksyon ng aming ari-arian. Para raw hindi kami magkaroon ng problema sa batas pagdating ng araw. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Isang gabi, nasa bahay sila ng mga Roxas sa Makati. Akala nila ay umalis na si Paolo, pero nandun pa siya sa sala. Nakarinig siya ng mga boses mula sa opisina ni Wallace. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya si Clarissa na kinakausap ang kaniyang mamagulang tungkol sa amin. Pinindot ni Paolo ang play button. Ang boses ni Clarissa ay narinig ko ng malinaw. Wala na ang malambing na tono na ginagamit niya sa harap ko. Ang kaniyang boses ay matalas at punong-put. Sabi ni Clarissa sa recording, "Kaunti na lang, Mom. 2 linggo na lang at kasal na." Pagkatapos niyan, kakausapin ni Paolo ang kaniyang ama. Ang matandang iyon ay isang mangmang. Pipirmahan niya ang kahit anong iutos ng kaniyang anak. Sumagot ang boses ni Debra. Sabi niya, "At kung hindi siya pipirma, gagamitin natin ang planong B." Binigyan na ako ni Paolo ng access sa kaniyang mga account. Mayroon siyang ipon, hindi gaanong kalaki, pero sapat na. At kapag kasal na sila, ang lahat ay magiging pag-ari ng mag-asawa. Magagalaw ko ang pera sa paraang gusto ko.
Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Wallace. Mas malalim at mas seryoso. Sabi niya, ang trangka ang pinakaimportante. Ang lupang iyon ay nasa loob mismo ngang zona na ide-develop. Inaprubahan na ang gobyerno ang extension ng malaking highway o kalsada. Sa loob ng 2 taon, ang lupang iyon ay magiging 10 beses ang halaga kaysa ngayon. Kailangan natin ang trangka na iyon upang bayaran ang nga utang ng ating kumpanya. Narinig ko ang sagot ni Clarissa na tila isang tawa ang tagumpay. Sabi niya, alam ko Dad, kaya ko nga siya papakasalan. Sa tingin mo ba ay gusto kong pumunta sa maruming bayan na iyon at magpanggap na gusto ko ang kaniyang amang magbubukit? Pero magiging sulit ang lahat. Magiging milyonaryo tayo dahil sa lupang iyon. Nabitawan ko ang aking baso ng tubig. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo sa paligid ko. Ang trangka, ang lupang sinaka aking ama, ang lupang bala kong ipamana sa aking maapo, ay bala lang nilang nakawin. Ginamit nila ang pag-ibig ng aking anak upang makalapit sa aming kayamanan. Hindi sila mayaman tulad ng ipinapakita nila. Sila ay mabaon sa utang. Sila ay mamapagpanggap. Sila ay mamandaraya. Tumingin ako kay Paulo. Nakita ko ang sakit at galit sa kaniyang mga mata. Sinabi niya sa akin na marami pa siyang recording. May mga video rin siya. Bumalik daw siya sa bahay nga Roxas na may dalang maliit na kamera at itinala ang lahat ng kanilang usapan. Mayroon siyang patunayang lahat ng kanilang bala. Maging ang madokumentong pinalsipika ni Wallace na may pekeng pirma ko ay nakuhanan niyang larawan. Tinanong ko si Paulo kung ano ang gagawin natin. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na punong determinasyon. Sinabi niya, Tay, bukas sa kasal. Ilalantat ko ang lahat sa harap ng lahat. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Hindi ko hahayaang nakawin nila ang ating pinahirapan. Alam kong magiging malaking eskandalo ito. Pero mas gusto ko ang eskandalo kaysa ang mabuhay sa isang kasinungalingan habang buhay. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Gaya ngang ginagawa ko noong bata pa siya at binabangungot. Sinabi ko sa kaniya, Paulo, ipinagmamalaki kita. Salamat sa pagprotekta sa ating pamilya. Ngunit nakalala rin ako. Bukas ay araw kanilang tagumpay. Pero lingit sa kanilang kaalaman, ito na pala ang araw kanilang pagbagsak. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang masalita ni Clarissa. Ang mabahong makbubukit, ang mangmang, ang planong B. Napagtanto ko na ang mundong aking kinagisnan ay punong kabutihan, pero sa labas pala nito, may mataong handang pumatay ng dangal para lamang sa pra. Ngunit may tiwala ako kay Paulo. Alam ko na ang katotohanan ay laging mananaig. At sa tulong ng mga recordings na iyon, sisiguraduhin naming ang mamapagpanggap na ito ay makakatanggap nararapat na parusa. Ang aming trangka ay mananatiling amin. At ang aming dangal ay hinding-hindi nila makukuha. Nagising ako ng maaga noong umagang iyon. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng aking silid sa hotel ay tila kakaiba. Sa probinsya, ang bukang liwewe ay tanda ng bagong buhay at pag-asa. Ngunit dito sa lungsod, ang liwanag ay tila nagbabadya ang isang malaking bagyo. Isang bagyong kailangan naming harapin, hindi ako nakatulog ng mayos. Paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan ang makaboses mula sa recording. Ang boses ni Clarissa. Ang boses ni Wallace. Ang kanilang mga plano na nakawin ang aming buhay. 6:00 pa lang ng umaga nang kumatok si Paulo sa aking pinto. Pagbukas ko, nakita ko ang kaniyang mukha. Wala siyang suot na ngiti ng isang masayang nobyo. Sa halip, ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon. Isang uri ng tingin na ngayon ko lang nakita sa aking anak. Sinabi niya sa akin, Tay, kailangan nating pumunta sa apartment ko ngayon din. May kailangan kang makilala. Pagdating namin dun, may isang lalaking naghihintay sa amin. Siya ay si Tyrone, isang eksperto sa teknolohiya at video editing. Sa harap niya ay may isang laptop na punong-puno ng mga wire at files. Sinabi ni Paulo, Tay, si Tyrone ang tutulong sa atin. Inayos na niya ang lahat ng mga recording at video.
Nilagyan niya rin ng mga subtitles o sulat sa ibaba para malinaw na mabasa ng lahat ang bawat salitang binitawan ng mga Roxas. Ipinakita sa akin ni Tyrone ang magiging daloy ng palabas. Hindi ito isang simpleng video. Ito ay isang dokumentaryo ng kataksilan. Makikita doon ang mukha ni Clarissa habang sinasabi niyang mangmang ako. Makikita ang mga dokumentong pinalsipika ni Wallace. Sinabi ni Tyrone, Ginoong Ricardo, huwag kayong mag-alala. Ang sistemang gagamitin natin sa hotel ay direktang nakakonekta sa aking laptop. Kapag nagbigay nga hudyat si Paulo, walang makakapigil sa palabas na ito. Tinanong ko si Paulo kung paano natin ito gagawin sa loob ng ballroom nang hindi nila nalalaman. Ngumiti ang aking anak. Sinabi niya na kinausap na niya ang manager ng hotel. Nagbayad si Paulo ng dagdag na pera para sa tinatawag nilang special surprise para sa nobya. Akala ngang matauhan nga hotel, ito ay isang romantikong slideshow nga larawan ng mag-asawa. Wala silang kaalam-alam na ang screen na iyon ay magiging isang malaking bitayan para sa dangal ng Roxas. Bumalik kami sa hotel upang mahanda. Habang isinusuot ko ang aking barong Tagalog, nanginginig ang aking makamay. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang matandang magbubukit na ang tanging nais lang ay protektahan ang kaniyang pamilya. Kinausap ko si Rosa sa aking isipan. Sinabi ko, Rosa, gabayan mo kami ngayon. Sana ay tama ang ginagawa namin. Pagdating ko sa ballroom ng hotel, 2 oras bago ang seremonya, nakita ko na ang malaking screen na nakalagay sa gitna ng altar. Mukha itong napakaganda. Pinalilibutan ito nga sariwang bulaklak na puti. Napakabango ng paligid. Ang maupuan ay nababalutan ng mamahaling tela. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng yaman at luho. Ngunit para sa akin, ang lahat ng iyon ay parang isang palabas lamang. Isang maskara. Nakita ko ang pamilya Roxas na dumating. Si Wallace ay mukhang napaka-importante. Naglalakad siya na tila siya ang may-ari ng buong mundo. Ang kaniyang asawang si Deborah ay nakasuot ng isang napakagandang gown na tila kumikinang sa ilalim ng makandelier. Ngumingiti sila sa bawat bisitang dumarating. Nakikipagkamay sila, nakikipagtawanan. Nakita ko ang kislap sa kanilang mga mata. Isang kislap ng tagumpay. Naniniwala sila na sa loob ng ilang oras, ang trangka ko sa Nueva Ecija ay mapapasa kanila na naniniwala sila na nauto nila ang mag-amang magbubukit. Naupo ako. Sa tabi ko ay may bakanteng upuan. Iyon ay para kay Rosa. Kahit wala siya, nararamdaman ko ang kaniyang presensya. Sinabi ni Paulo sa akin bago siya pumunta sa likod. Tay, manatili kang kalmado. Anuman ang mangyari, huwag kang magpapakita ng takot. Hayaan mong ang katotohanan ang magsalita para sa atin. Nagsimulang mapuno ang ballroom. Ang mga bisita mula sa mataas na lipunan ng Makati ay nagdatingan. Ang bawat isa ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit at alahas. Naririnig ko ang kanilang magabulong-bulungan. Pinupuri nila ang kagandahan ng dekorasyon. Sinasabi nila kung gaano kaswerte si Paulo dahil nakatagpo siya ang isang babaeng tulad ni Clarissa. Gusto kong sumiga. Gusto kong sabihin sa kanila na ang babaeng iyon ay isang ahas. Pero nanahimik ako. Humawak ako ng mahigpit sa aking magabinti. Dumating ang sandali. Tumunok ang musika. Ang tradisyonal na martsang kasal. Bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Pumasok si Clarissa. Siya ay mukhang isang anghel sa kaniyang puting belo. Ang kaniyang gown ay napakalaki at puno nga kumikinang na bato. Habang naglalakad siya sa gitna, ang lahat ay nakatingin sa kaniya. Lahat ay humahanga. Ngunit nang maktakpo ang aming mamata, nakita ko ang kaniyang mabilis na pag-iwas. Isang pag-iwas na puno ang pandidiri. Nasa altar na si Paulo. Nakatayo siya ng tuwid. Walang bakas na kaba sa kaniyang mukha. Nang makarating si Clarissa sa kaniyang tabi, iniabot ni Wallace ang kamay na kaniyang anak kay Paulo. Tinapik pa ni Wallace ang balikat ng aking anak na tila ba sinasabi niyang, sa wakas nakuha na namin kayo. Nagsimula ang seremonya.
ang bawat salita ngang pari tungkol sa pagmamahalan, katapatan, at pagsasama habang buhay ay tila isang malaking insulto sa harap ngang katotohanang alam namin. Tumingin ako sa itaas, sa mga palamuti ngang hotel, at pagkatapos ay sa screen sa likod nila. Naroon si Tyrone, naghihintay ngang hudyat. Ramdam ko ang tibok nga aking puso, napakalakas. Tila ba naririnig itong buong ballroom? Ito na ang sandaling babago sa aming buhay. Ito na ang sandali kung saan ang mga mapagpanggap ay lalantad. Tumingin ako kay Paolo. Tumango siya ng bahagya. Iyon na ang hudyat. Alam ko na sa loob ng ilang minuto, ang katahimikan ng ballroom na ito ay mapapalitan ng sigaw ng katotohanan. Ang plano ay handa na, ang ebidensya ay nakasalang na, wala na itong atrasan, kami ay magbubukit lamang. Ngunit sa araw na ito, ipapakita namin sa kanila na ang dangal ay hindi kailanman matatalong pera. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ng hotel sa BGC ay tila isang mabigat na kumot. Ang bawat bisita ay nakatuon ang pansin sa altar. Ang bangong mabulaklak ay humahalo sa lamig na aircon. Nakaupo ako sa unang hanay. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking mga tuhod. Naramdaman ko ang bawat tibok na aking puso. Tuk-tuk-tuk, napakalakas. Tiningnan ko si Paolo. Nakatayo siya ng tuwid sa harap ngang pari. Sa kaniyang tabi, naroon si Clarissa, ang babaeng akala namin ay magiging bahaging aming pamilya. Nagsimula na ang seremonya. Ang boses ng pari ay malumanay at puno nga salita tungkol sa pag-ibig at katapatan. Sabi ngang pari, Paolo, tinatanggap mo ba si Clarissa bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan, huminga ng malalim si Paolo. Tiningnan niya si Clarissa ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa pari. Ang kaniyang boses ay matatag nang sabihin niyang, Ama, bago ko sagutin ang tanong na iyan, mayroon pong isang mahalagang bagay na dapat makita ang lahat ngang naririto ngayon. Nakaroon ng bulungan sa buong sulyap. Ang bisita ay naktitinginan. Nagtataka. Ang pamilya Roxas ay biglang naging balisa. Sabi ni Clarissa sa mahinang boses, Paolo, anong ginagawa mo? Ituloy na natin ang seremonya. Pero hindi siya pinansin ng aking anak. Tumango si Paolo sa likod ng ballroom. Doon naroon si Tyrone, ang aming kasama sa teknolohiya. Biglang namatay ang nga ilaw sa paligid. Ang dambuhalang screen sa likod nga altar ay biglang nagliwanag. Lumabas sa screen ang isang pamagat na may malalaking titik. Ang pamagat ay ang katotohanan tungkol sa pamilya Roxas. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mabisita. At pagkatapos, nagsimulang tumugtog ang video. Ang unang eksena ay ang loob ng opisina ni Wallace sa Makati. Kitang-kita ang mukha ni Clarissa habang kausap ang kaniyang magulang. Ang boses ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng nga dambuhalang speaker. Sabi niya sa video, malapit na mom, 2 linggo na lang, pagkatapos ng kasal, makukuha na natin ang trangka. Ang matandang iyon ay isang mangmang. Pipirmahan niya ang kahit anong iutos ang kaniyang anak. Narinig din ang boses ni Deborah. At kung hindi siya pipirma, gagamitin natin ang planong B. Ang mahalaga ay makuha natin ang lupang iyon para mabayaran ang ating mga utang. Nakita ko ang mukha ni Clarissa sa altar. Ang kaniyang maputing mukha ay naging kasing puting ang papel. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Sinubukan niyang sumiga, itigil ninyo iyan, kasi nungalingan iyan, in-edit ang video na iyan, pero walang nakikinig sa kaniya. Lahat ng mata ay nakapako sa screen. Lumabas ang nga dokumentong pinalsipikan ni Wallace. Ang mapiking pirma ko sa mga kontrata para ibenta ang aming trangka sa Nueva Ecija. Kitang-kita ang halaga, 50 milyong piso. Iyon ang presyong balak nilang kubrahin sa likod ng aming mga likod. At pagkatapos, lumabas ang pinakamasakit na bahagi. Ang video mula sa engagement dinner nung nakaraang gabi. Nakita si Clarissa habang inaayos ang kaniyang makeup. Sabi niya, nakita niyo ba ang ama ni Paolo? Ang mabahong magbubukit, narito na sa wakas,
Nakakahiya siyang makasama. Pagkatapos ang kasal, titiyakin ko na hinding-hindi na siya makakalapit sa amin. Itatapon natin siya sa isang murang nursing home sa malayo. Ang katahimikan sa ballroom ay napalitan ng galit na mga bulungan. Isang tiyahin ni Paulo ang tumayo at sumigaw. Wala kayong hiya, mga ahas kayo. Ang mga kaibigan ni Paulo ay nagsimulang magsipagtayo upang protektahan ang aking anak. Ang mga bisita sa paning ng mga Roxas ay nagsimulang magsipag-alisan dahil sa labis na kahihiyan. Sinubukan ni Wallace na tumakbo sa control booth upang patayin ang projector. Ngunit nakakandado ang pinto at hindi niya ito mabuksan. Hinarap ni Paulo si Clarissa. Ang kaniyang tini ay malamig na parang yelo. Sabi niya, akala mo ba ay nauto mo kami? Akala mo ba ay sapat na ang ganda mo para nakawan kaming dangal? Clarissa, hinding-hindi ko papakasalan ang isang taong ang tanging mahal ay ang pera at hindi ang pamilya. Sinira mo ang iyong sarili sa harap ng lahat ng taong naririto. Biglang may tumayo sa hanay nga mga bisita sa paning nga Roxas. Siya ay si Atty. Santos, isang kilalang opisyal mula sa gobyerno. Sabi niya ng malakas, Ginoong Wallace, ang nakita ko rito ay mga malinaw na ebidensya ang tangkang pandaraya, forgery o pamamalsipika ang dokumento, at conspiracy. Bilang isang opisyal ng batas, hindi ko hahayaang makalusot ang ganitong uri ng krimen. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Sa puntong iyon, tuluyan ng nakagulo. Si Clarissa ay bumaksak sa sahig habang umiyak ng malakas. Ang kaniyang mamahaling gown ay kumalat sa sahig, punong-punong dumimula sa kaniyang tumatagas na luha. Si Deborah ay nagsimulang mag-hysterical habang si Wallace naman ay napaupo na lamang sa isang upuan habang nakahawak sa kaniyang ulo. Ang kanilang imperyong kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Pakalipas ng 15 minuto, dumating ang mga pulis. 3 sasakyang ng pulis ang huminto sa labas ng hotel. Pumasok ang mga unipormadong opisyal sa ballroom. Ipinaliwanag ni Atty. Santos ang sitwasyon. Ipinakita sa kanila ang mga video at dokumento. Pinosasan sina Wallace, Deborah at Clarissa sa harap ng lahat. Habang inilalabas sila ng hotel, ang ilang nga bisita ay nakpalakpakan. Ang iba naman ay nakatingin lamang ng may matinding pagtataka. Naiwan kami sa loop ng ballroom. Ang seremonya ay wala na. Ang kasal ay hindi natuloy. Pero sa aking puso, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan na hindi ko kailanman naramdaman noon. Lumapit sa akin si Paulo at niyakap ako ng mahigpit. Sabi niya, Tay, tapos na. Ligtas na ang ating trangka. Ligtas na tayo sa mga mapagpanggap. Huminga ako ng malalim. Ang kasal na ito ay naging isang korte kung saan ang katarungan ay nanalo. Napagtanto ko na ang dangal ng isang magbubukit ay hindi masusukat ngang kahit anong yaman. Ang katotohanan ay laging mananaik. Gaano man ito subukang itago nga, mamahaling damit at marangyang palamuti. Sa gabing iyon, hindi kami nakakuha ngang bagong miyembro ng pamilya, ngunit nakuha namin ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang aming dangal at ang aming hinaharap. Matapos ang kaguluhan sa loob ng ballroom ng hotel sa BGC, tila ba tumigil ang oras para sa aming mag-ama. Ang kislap ng nga chandelier ay tila naging maputla sa harap ng katotohanang nabunyag. Pinanut ko ang pamilya Roxas habang inalalayan sila ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang mamahaling gown ni Clarissa ay nakasayat na sa sahig, punong-punong dumi at gusot, wala na ang kaniyang pakmamayabang. Ang tanging naiwan ay ang kaniyang nga hikbi na punong galit at takot. Ang kaniyang ama, si Wallace, ay naglalakat ng nakayuko, habang ang kaniyang ina na si Deborah ay patuloy na sumisigaw na sila ay biktima lamang ng paninira, ngunit ang katotohanan ay hindi matatawaran. Naroon si Atty. Santos, ang kilalang Chongto Fien o prosekutor na naging bisita sa kasal. Siya ang tumayong katuwang namin sa gabing iyon. Sinabi niya sa akin ng may pagalang, Ginong Ricardo, hindi ko hahayaang ang mga taong tulad nila ay makapanakit pang ang iba. Ang mga ebidensyang ipinakita ninyo ay sapat na upang mabigyan silang nararapat na parusa.
Ang batas ay para sa lahat, mayaman man o mahirap. Lumipas ang ilang araw. Bumalik muna kami ni Paulo sa aming trangka sa Nueva Ecija. Doon, sa ilalim ng aming paboritong puno ng mangga, huminga kami ng malalim. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay katahimikan na ang susunod na kabanata. Ngunit ang mataong baon sa kasalanan ay hindi basta-basta sumusuko ng walang laban. Isang hapon, habang nakayos ako nang gagamit sa pagsasaka, may isang makintab na itim na sasakyan ang dumating. Huminto ito sa tapat ng aming lumang bahay. Isang lalaking nakasuot ng napakamahal na Amerikana ang bumaba. Bitbit niya ang isang mamahaling bag. Ipinakilala niya ang kaniyang sarili bilang abogado ng pamilya Roxas. Umupo kami sa aming maliit na mesa sa silong. Ang kaniyang boses ay napakapino, tila ba nag-alok ng isang napakagandang pagkakataon. Sabi ng abogado, "Ginoong Ricardo, nandito ako para sa isang kasunduan. Ang aking mga kliyente ay handang magbayad ng malaking halaga para sa inyong abala. Gusto nilang ayusin ito sa labas ng korte. Ayaw nilang gulo at sigurado ako ayaw niyo rin ng mahabang proseso sa batas." Binuksan niya ang kaniyang bag at inilabas ang isang dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretso. Sinabi niya, "Magbabayad ang pamilya Roxas ng halagang 15 milyong piso. O, 15 milyong piso. Ang kailangan niyo lang gawin ay pirmahan ang dokumentong ito at bawiin ang inyong reklamo. Sa halagang ito, maaari na kayong magretiro ng matiwasay. Maaari ninyong gawing moderno ang inyong trangka. Maaari kayong mabuhay na parang hari rito sa inyong bayan. 15 milyong piso. Isang halaga na hinding-hindi ko kikitain sa buong buhay ko bilang isang magsasaka. Sa daming bigas na kailangan kong anihin, marahil ay aabutin akong ilang daang taon para maipon ang gayong kalaking pera." Napatingin ako sa paligid. Nakita ko ang aming lumang bahay. Nakita ko ang makagamitan kong lumana. Nakita ko rin si Paolo na nakatayo sa may pinto, naghihintay ng aking magiging sagot. Ngunit habang tinitingnan ko ang halagang nakasulat sa papel, ang naalala ko ay hindi ang pera. Ang naalala ko ay ang boses ni Clarissa na tinatawag akong mabahong magbubukit. Ang naalala ko ay ang balak nilang itapon ako sa isang nursing home para lamang makuha ang lupang ito. Ang naalala ko ay ang pawis at dugo nga. Aking ama na ibinuhos niya sa bawat ektaryang lupang ito. Tumingin ako sa abogado. Inilayo ko ang dokumento mula sa aking harapan. Ang aking boses ay mahinahon pero punong paninindigan. Sabi ko, "Attorney, sabihin niyo sa mga Roxas na salamat sa kanilang alok, pero ang dangal ko ay hindi ibinebenta. Ang lupang ito ay pamana ng aking mga ninuno. Hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anong halaga ng salapi, lalo na kung ang perang iyon ay galing sa panloloko." Nagulat ang abogado. Tila hindi niya inaasahan na may isang magbubukit na tatanggi sa gayon kalaking pera. Sinabi niya, "Ginoong Ricardo, pag-isipan ninyong mabuti, 15 milyong piso ito. Isang pagkakataon na minsan lang dumating. Huwag kayong maging matigas ang ulo. Masisira lang ang buhay ng pamilya Roxas kung itutuloy ninyo ang kaso." Ngumiti ako ng bahagya. Sinabi ko sa kaniya, "Attorney, sila ang sumira sa sarili nilang buhay nang piliin nilang mandaya. Ang 15 milyong piso ninyo ay hindi kayang burahin ang sakit na ibinigay nila sa aking anak. Hindi nito kayang bayaran ang pang-insulto nila sa aking pagkatao. Pakisabi sa kanila, makita na lang tayo sa korte." Tumayo ang abogado ng may halong inis. Umalis siya ng mabilis. Dala ang kaniyang makintab na sasakyan at ang kaniyang mapanlinlang na alok. Nang mawala na ang usok ng kaniyang sasakyan, lumapit sa akin si Paulo. Hinawakan niya ang aking balikat. Sabi niya, "Tay, salamat. Ipinakmamalaki kita. Doon ko napagtanto na ang tunay na yaman ay wala sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan mong tumingin sa salamin ng may malinis na konsensya. Ang 15 milyong piso ay mabilis mawala, pero ang dangal at prinsipyo ay mananatili habang buhay. Pinili namin ang mahabang laban sa korte dahil naniniwala kami sa hustisya. Naniniwala kami na ang mga taong mapang-api ay dapat maturuan ng leksyon gaano man sila kayaman. Nagsimula ang aming laban sa batas.
Sa tulong ni Atty. Santos, naging matibay ang aming kaso. Lumabas ang iba pang mga biktima ng pamilya Roxas. Lumabas ang mga itinatago nilang utang at iba pang mga ilegal na transaksyon. Ang bawat araw sa korte ay isang paalala na ang katotohanan ay parang ginto. Kailangan itong dumaan sa apoy para lalong kuminang. Sa huli, ang 15 milyong piso na inalok nila ay naging barya lang kumpara sa kapayapaan ng isip na nakuha namin nang makita silang nasentensyahan. Hindi kami nagpadala sa tukso. Hindi kami nagbulak-bulagan sa harap ng pera. Nanatili kaming masimpleng magsasaka mula sa Nueva Ecija, pero mga magsasakang may dangal na hindi kayang bayaran nga kahit na sino. Ang aming trangka ay nanatiling amin, luntian at puno ng pag-asa malayo sa madilim na mundo ng Mandaraya. Lumipas ang nga buwan. Ang mainit na sikat nga araw sa Nueva Ecija ay tila nagbago ang haplos. Hindi na ito kasing bigat ngang dati. Ang bawat bukang liwewe ay nagdadala ng bagong pag-asa. Ang ingay ngang lungsot at ang madilim na alaala ng kasal sa Begeche ay unti-unti nang naglalaho na parang usok na tinangay ngang hanging amihan. Sa wakas, tapos na ang laban sa korte. Ang katarungan na aming ipinaglaban ay nakamit na namin. Hinatulan ng hukom ang pamilya Roxas. Si Wallace ay nasentensyahan ng 12 taon sa kulungan dahil sa kaniyang mapandaraya at pamamalsipika ng mga dokumento. Si Deborah naman ay binigyan ng 8 taon dahil sa kaniyang pakikipagsabuatan. At si Clarissa, ang babaeng muntik ng sumira sa aming buhay. Siya ay nasentensyahan ng 10 taon. Nakita ko silang lahat habang inilalabas ng korte. Wala na ang kanilang mamahaling damit. Wala na ang kanilang mapang-aping tingin. Ang tanging natira ay ang katotohanan na hindi kailanman matatalo ng pera. Hindi ako nakaramdam nga katuwaan sa kanilang pakdurusa. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na ginhawa. Ginhawa dahil ligtas na ang aking anak. Ginhawa dahil ligtas na ang aming trangka. Ang lupang ito na pinahirapan ng aking ama at ng kaniyang ama bago siya ay mananatiling luntian at pag-ari ng aming pamilya. Ito ang aming pamana. Ito ang aming buhay. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Paulo sa aming beranda, uminom siyang kape at tumingin sa malawak na palayan, sabi niya sa akin, "Tay, nakapagpasya na ako. Hindi na ako babalik sa Makati. Dito na ako sa probinsya kasama mo. Ay mo-modernize natin ang ating trangka gamit ang natutunan ko bilang engineer. Gagawa tayo ng mas maayos na irigasyon at gagamit tayo ng mga makabagong paraan ng pagtatanim na hindi nakakasira sa kalikasan." Hindi ko mapigilang mapangiti. Iyon ang pinakamagandang balita na narinig ko sa buong buhay ko. Ang makasama ang aking anak sa pag-alaga ng aming lupain ay isang pangarap na akala ko ay hindi na matutupad. Sabi ko sa kaniya, "Paulo, wala nang hihigit pang ligaya para sa akin kundi ang makita kang masaya rito. Ang lupang ito ay naghihintay lang sa iyo." At nagsimula nga ang aming bagong buhay. Nagtrabaho kami ng makasama. Mula sa pagbubukit hanggang sa pag-ayos ng mamakinarya, ang trangka namin ay naging mas masagana. Ang mga kapitbahay namin ay natutunan din ang mga makabagong paraan na itinuro ni Paulo. Ang aming munting nayon ay naging mas buhay at puno ng kooperasyon. Ang kalyo sa aking makamay ay naroon pa rin, pero ang bawat isa sa kanila ay simbolo na ngayon ng tagumpay at kapayapaan. Sa gitna ng aming abalang buhay, nakatakpo si Paulo ng isang bagong pag-ibig. Siya ay si Maria, isang guro sa aming lokal na paaralan. Si Maria ay simple lang, wala siyang suot na mga mamahaling alahas o mga damit na galing sa ibang bansa. Ngunit ang kaniyang kagandahan ay nanggagaling sa kaniyang malinis na puso at sa kaniyang matatamis na ngiti. Mahal niya ang kaniyang estudyante. At higit sa lahat, nirespeto niya ako hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan kasama si Maria, naalala ko si Rosa. Alam kong kung nasaan man siya, masaya siya para kay Paulo. Nakita ni Paulo kay Maria ang isang tunay na katuwang. Isang taong handang dumaan sa putikan kasama siya. Isang taong hindi tumitingin sa halaga ng lupa, kundi sa halaga ng pagkatao.
Ikinasal sila pakalipas ng 1 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang marangyang hotel sa BGC, walang mga bisitang mapanghusga, ginanap ang kanilang kasal dito mismo sa aming trangka sa Nueva Ecija. Ang altar ay inilagay sa ilalim ngang dambuhalang puno ngang mangga na itinanim pa ang aking ama. Ang nga dekorasyon ay mga sariwang bulaklak mula sa aming hardin. Ang handa ay mga pagkaing niluto ngang aming mga kapitbahay. Lechon, pansit, at mga kakanin na puno ng pagmamahal. Habang naglalakad si Maria patungo sa altar, nakita ko ang luhang ng kaligayahan sa mga mata ni Paulo. Ito ang tunay na kasal. Isang pagdiriwang na puno ng katapatan, isang sumpaan na hindi nabahiran kahit anong masamang balak. Pagkatapos ang seremonya, kumuha kami ng litrato sa gitna ng palayan habang lumulubog ang araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, napakaganda, napakayapa. Ngayon, sa edad kong 69 na taon, madalas akong umupo sa aking tumba-tumba habang pinapanot ang aking nga apo na naglalaro sa bukit. Ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko. Si Paolo ay naging isang mahusay na pinuno sa aming komunidad. Si Maria naman ay patuloy na nagituturo at nagbibigay enigay inspirasyon sa amiga bata. Ang kwento ng pamilya Roxas ay isa ng malayo at malabong alaala. Nabalitaan namin na si Wallace ay pumanaw na sa lupang kulungan dahil sa sakit sa puso. Si Deborah naman ay nakalaya na pagkalipas na 6 na taon dahil sa mabuting pag-ugali, ngunit siya ay matanda na at nag-iisa. Si Clarissa ay nakalaya rin, pero lumipat na siya sa ibang bansa at hinding-hindi na namin narinig ang kaniyang pangalan. Hindi kami nagtatanim no galit. Ang aming mapuso ay masyadong puno ng pagmamahal para makaroon pangapuang angput. Natutunan ko na ang tunay na ani ay hindi lamang ang bigas na aming nakukuha sa bukit. Ang tunay na ani ay ang kapayapaan ng isip. Ang tunay na ani ay ang integridad na ipinamana natin sa susunod na henerasyon. Ang katotohanan ay parang binhi. Maaring matagalan bago ito tumubo. Pero kapag ito ay namunga, ang tamis nito ay hinding-hindi matatapatan ng kahit anong yaman sa mundo. Sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, huwag kayong matakot na ipaglaban ang tama. Huwag kayong masilaw sa kinang ng salapi kung ang kapalit nito ay ang inyong dangal. Manatiling tapat sa inyong pinakmulan. Mahalin ang inyong pamilya. At laging magtiwala na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang bawat patak ng pawis at luha ay may kapalit na pagpapala sa tamang panahon. Salamat sa pagsama sa akin sa mahabang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kasaysayan ng aking buhay, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Isulat din sa comments kung ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa kwentong ito. Nais ko ring malaman kung saang panig kayong Pilipinas o mundo nanonood at anong oras na sa inyong lugar. Ang inyong makwento at suporta ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magbahagi pa ng mas maraming karanasan sa buhay. Hanggang sa muli, mga kababayan, pagpalain kayo ngang may kapal at laging tandaan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Nakaupo ako ngayon dito sa aming lumang branda sa Nueva Ecija, 69 na taong gulang na ako. Habang pinagmamasdan ko ang malawak at luntiang palayan, hindi ko mapigilang mapangiti ng may kasamang luhang ang katuwaan. Ang hangin dito sa probinsya ay napakapresko, napakalayo sa malamig at mapangaping hangin ng lungsod na aming hinarap noon. Naisip ko, ang buhay ay parang pagtatanim. Kung ang itinanimim mo ay kasinungalingan at kasakiman, hinding-hindi ka aani ngang kapayapaan, ang pamilya Roxas ay nagtanim ngang masama. Kaya naman, ang inani nila ay kahihiyan at pagkakulong. Maraming taon ang igugugol ni na Wallace, Deborah at Clarissa sa loop ng malamig na rehas. 12 taon para kay Wallace, 8 taon para kay Deborah, at 10 taon para kay Clarissa. Marahil doon ay makakaroon silang panahon para pag-isipan ang kanilang mga maling gawa. Tinanong ako ng marami, Ricardo, bakit mo tinanggihan ang 15 milyong piso? Ang sagot ko ay simple lamang. Ang pra ay naglalaho, ang pra ay naubos. Pero ang dangal ng isang tao ay mananatili habang buhay. Kung tinanggap ko ang prang iyon, tila ko na ring ibinenta ang aking pagkatao.
At higit sa lahat, tila ko na ring ipinagkanulo ang pawis at dugo nga aking ama na nagmana sa akin na lupang ito. Masaya ako dahil si Paulo ay nahanap ang tunay na kaligayahan. Nakita ko sa kaniyang asawang si Maria ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Wala silang maraming alahas, pero ang kanilang tahanan ay puno ng tawa at respeto. Iyon ang tunay na kayamanan. Iyon ang tunay na tagumpay. Mga kababayan, lalo na sa ating mga nakatatanda. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kapag tayo ay minamalit ng iba. Ang kalyo sa ating mga kamay ay hindi dapat ikahiya. Ito ay simbolo ng ating dangal. Ito ay simbolo ng ating katapatan. Laging tandaan, ang katotohanan ay parang araw. Mari itong matakpan ngang ulap sa sandaling panahon, pero hinding-hindi ito mapapatay ngang kahit anong dilim. Sana ay kapulutan ninyo ngaral ang kwento ng aking buhay. Bago po tayo mahiwalay, maaari po ba ninyong i-like ang video na ito? Napakalaking tulong po nito para mas marami pa tayong maabot ng mga kababayan. Mag-subscribe na rin po kayo para hindi ninyo mamimiss ang mga bago nating kwento araw-araw. Isulat din po ninyo sa comment section kung ano ang pinaka-paborito ninyong bahagi ng ating kwento. At huwag po ninyong kalimutang sabihin kung mula saang lungsod kayo at anong oras na ba sa inyong lugar. Gusto ko po kayong makilala ng mas malalim. Paalala. Bagamat ang kwentong ito ay nilikha upang maging kawili-wili at madaling maunawaan, ang mensahe at aral na ibinibigay nito ang siyang tunay na mahalaga at may halaga sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal hanggang sa muli nating pagkukwentuhan.